Ng gabi po sa inyong lahat. Sino po ang naka-anim na gabi na? Nakompleto na ng anim. Parang kalahati. Yung iba siguro nakatulog o merong ginawang iba ng mga nakaraang araw. At balikan po natin yung mga pagninilay natin noong simula nung unang simbang gabi. Kasi ito pong simbang gabi, siyam na araw, ay isang malaking kwento ng ating kaligtasan. At itong kwento na ito ay magkakaugnay, bawat araw po magkakaugnay. Na yung kahapon, related sa ngayon. Yung isang araw, related din po ngayon. At kung meron kang na-miss na isang araw, baka hindi mo makuha yung buong kwento. Baka 3/4 lang. Baka 1/2 lang. Kaya yung siyam na araw, kung nagsimba tayo araw-araw o gabi-gabi, ay makukumpleto natin yung buong kwento. Balikan po natin yung unang simbang gabi, pinagnilayan natin si Juan Bautista. At si Juan Bautista ay ginamit na patotoo ng Diyos. Siya yung propeta na naghanda sa pagdating ng Mesiyas, sa pagdating ng ating Panginoon. Noong ikalawang araw po, pinagnilayan natin ang genealogy o yung salinlahi ng angkan na pinagmulan ni Maria at Jose. At sa pamamagitan ng angkan na ito, masasabi natin na yung pinagmulan ni Jesus ay totoong lahi galing sa lahi ni Haring David. At sa kwento ng pamilyang ito, ay hindi yun naman perfectong mga tao yung nandoon sa kwento. Kaya masasabi natin dito na ang Diyos ay pumipili hindi na mga perfectong tao, kundi yung mga tao na handang tumugon sa kanyang panawagan. At doon sa ikatlong araw, ating pong pinagnilayan yung pareho pong pagbasa. Kung naalala po ninyo, parehas lang yung pagbasa ngayon at nung third day ng ating simbang gabi. Dahil po sa Pilipinas, meron pong set sa liturgy na yung simbang gabi, tayo lang ang meron ganitong mga set ng pagbasa. Paglabas mo ng Pilipinas sa ibang bansa, wala namang simbang gabi po eh. Ang sinusunod nila yung General Roman Calendar. At yun po yung dahil po ngayon ay Sabado, at ang ginagamit natin yung pagbukas na pagbasa, bukas ay araw ng linggo. Kaya po, yung pagbasa natin ngayon, at kapag nagsimba po kayo bukas, araw ng linggo, pareho po yung pagbasa. Pero, sa batas ng simbahan, magkaiba po ito. Itong ginagawa natin ngayong gabi, ay debosyon natin na pagnunobena. Yung bukas, kung sisimba tayo bukas, dapat lang namang magsimba, yun po ay araw ng pag-ilin. Dahil araw ng linggo, araw ng pamamahinga. Yung ika-4 na araw ng simbang gabi, pinagnilayan po doon yung pagiging mapagbiyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng supling sa mga taong baog sa mga pagbasa ng 4th day. Sa first reading, sa Lumang Tipan, mula sa Book of Judges, sa aklat ng mga hukom, pinakita kung paano ang Diyos ay mapagbiyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng supling sa asawa ni Manoah. At yung kanilang anak ay si Samson. At sa Ebanghelyo po, pinakita doon yung kwento kung paano ang mag-asawang si Zacarias at Elizabeth na hindi magkaroon ng anak, senior citizen na sila, wala pa rin anak, pero ang Diyos, saka palang pinagkaloob yung pagkakaroon ng sanggol kay Santa Elizabeth. At yung dalawang tauhan na yun, si Zacarias at si Elizabeth ay mga magulang po ni sino pong anak nila? Si Juan Bautista. At ngayon pong, at nung pong ikalimang araw ng simbang gabi kahapon, pinagnilayan natin
yung pagbati ng anghel kay Mama Mary. Yung kwento ng isang dalaga mula sa Nazareth ay pinagbalitaan ng anghel na magkakaroon siya ng anak. Pero hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ngayon po, ika-6 na araw ng Simbang Gabi, pinagnilayan natin kung paano si Mama Mary, di ba kahapon, binalita ng anghel yung gintong pangako ng Diyos. Ngayong araw naman, pinakita na yung buhay pamilya, na sa pagtawag ng Diyos, minsan mag-aalinlangan tayo. Minsan matatakot tayo na tumugon. Tulad ni San Jose, natakot po siya. Normal po ang matakot. Bahagi po yun ng pagiging nating tao. Siguro habang papunta kayo dito, meron kayong takot na naramdaman. Sa pagsaserve natin sa simbahan, kasama yung takot, yung alinlangan. Kami po sa buhay namin, sa buhay ko, bahagi yung takot. Mayroong mga takot. Dahil iba't ibang lugar yung napupuntahan ko. Punta ako ng Naik, Cavite, na wala naman akong kakilala, mga mangingisda. Parating ako sa Palawan, na wala naman akong kakilala. Punta ako sa Tabe, wala naman akong kakilala doon. Punta akong dito, sa inyo po, Alfonso Castañeda, na bagamat kilala ko yung ilan, pero meron pa rin parang nervyos na taramdaman. Ito nga pong ginagawang communion service, first time po sa tanang buhay, magdiwang ng ganitong communion service. Dahil sa Maynila, kapag nagsaserve kami, yung kami, tagapagpakomunyon o kaya bumabasa. Hindi ko alam yung daloy ng ganito. Pero katagalan, sa grasya ng Diyos, napagtatagumpayan po natin yung takot. At tulad ni San Jose, pinalakas ng anghel ng Panginoon ng kanyang loob. At yun din po ang hamon sa atin. Sa mga panahon na tayo ay nakakaramdam ng takot o pangamba sa mga desisyon natin sa buhay, sa mga gusto nating makamit o maasam na pangarap sa paglalakbay sa buhay na ito, huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon. At huwag tayong matakot na iala yung ating takot na nararamdaman sa Kanya, upang nang sa gayon, yung grasya ng Diyos ang kumilos at hindi ang ating sariling lakas.